Panginoon. In fact, yung Greek word ng justify sa Romans chapter 3 is actually a strong word which means is it as if you did not sin at all. That's how strong that Greek word justify means. Na nung binaba ng Panginoon ang kanyang martilyo, sinabi niya not guilty. Ibig sabihin din our sins have been forgiven. But at the same time, we have to accept the reality na hindi porket tinanggap natin ang ating Panginoon. Overnight, nawawala na agad yung sabihin na natin may transformation tayo. May mga instant transformation, may mga gradual transformation. Either way, transformation is still a transformation. Pero ang sabi nga po ng scripture, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pag sinabi niyong delight, ibig sabihin, hindi yung parang ritual lang at responsibility lang to worship the Lord, to come to the Lord, to listen to the Lord. Pag sinabi mong delight, maligaya ka talaga. Ibig sabihin, nandun yung appetite mo sa Kanya. And to illustrate this, naalala ko dati, hindi po ako magaling mag-basketball, pero mahilig ako mag-basketball nung, kaya yung ganito kulay ko, nung bata po ako. And nung una panahon, di ba, sa Pilipinas talagang kahit magtanghaling tapat, nagbabasketball yung mga bata. So ganun po ako. So nakasanayan ko po lagi na kapag uuwi na ako ng bahay, hindi muna ako didiretso sa amin. Doon ako sa best friend ko, dinidiretso. Tapos nakikinom ako lagi ng tubig doon. Tapos one day, pagkatapos namin mag-basketball, yung nanay niya pala nagluto ng pagkain. So, nung tinalok niya ako, Stephen, kain ka na? Ako naman, di syempre. Libre na di ba? Ba't mapatatanggihan? Kumain ako talaga, nagpakabusog ako ng sobra. Pag uwi ko ng bahay, nagluto pala yung nanay ko. Malaking problema yan, di ba? So, hindi ko sinasabi sa kanya na kumain na ako. So, nung hinatid niya yung pagkain, nagpapanggap akong gutom kahit hindi. Pero parang pinahalata niya. Sabi niya, ba't parang wala kang ganang kumain? Busog ka na ba? Sabi niya gano'n. Opo, busog na po ako. So, minsan wala tayong gana, wala tayong appetite sa mga bagay na sa Panginoon kasi may bumusog na sa ating iba. So, important for us to have that delight in the Lord kasi babalik at babalik tayo. Ang tawag ko dyan sa ano na yan that's actually my second book on the go na sinusulat ko today. It's actually, it will be called Craving Egypt. Kasi katulad ng mga Israelites, lumabas na sila ng Egypt, no, dahil sa pangako ng promised land, pero nung nasa wilderness na sila, mas na-excite sila sa Egypt. Nasabi nila, we remember the fish we used to eat in Egypt. The cucumbers, the lemons, the onions, and the garlic. Magigisa siguro eh. Pero kumbaga parang kaya sila na-convince umalis is because of a wonderful promise. And yet, nung nasa gitna na sila ng wilderness, mas naging appealing yung pagbalik kesa yung pag-pursue. So, nawala yung gana sa promise kasi mas naano sila ng pangako. So, ibig sabihin nakalimot. So, napakahalaga sa Christian to remember where God has set you free. Nakakalungkot kasi minsan na kung saan ka pinalaya, doon mo ulit gusto bumalik. Na I don't think mangyayari kung yung delight natin nasa Panginoon pa rin talaga. So, ibalik mo yung sarili mo dun sa isa na ano ba yung pangako ng Panginoon kapag pinursyo ko siya. Kasi napakarami pong Christian sa ibang bansa, exempted kayo po. Na parang bagang masyado tayong excited dun sa mga pangako ng ating Panginoon. Na minsan nakakalimutan natin na yung parehong bagay na namimiss natin ay parehong bagay na pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. So, wag po natin ang aking ibinumungkahi. Mag-focus lang po tayo dun sa kagandahan ng mga pangako ng Panginoon. Mag-focus tayo sa pagpapatawad ng Panginoon. Mag-focus tayo dun sa grace ng Lord na ibinigay niya na hindi natin deserve, hindi natin minerit at hindi natin in-earn. So that we will be reminded of the crucifixion, the burial, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi the moment that you remind yourself of that, mas lalo kang nagiging excited doon sa glorification, sa glorious hope na ipinangako ng Panginoon. Totoo naman po talaga, pag nagsisimula ka pa lang, parang mas madaling magtiwala kay Lord kapag nagsisimula ka pa lang kasi naaalala mo pa yung pangako. Lalo pag patapos ka na kasi nakikita mo na yung promise. Pero ang pinakamahirap sa lahat yung pananampalataya sa gitna. Kasi when you are in the middle, you are in between your hello and goodbye. Pag nasa gitna ka, nag-hello ka sa pangako, but at the same time dapat nag-goodbye na tayo.
Pero minsan baliktad. Nag-hello ulit tayo doon sa nakaraan. So I suggest that you really go back to essentials. Balik tayo sa basic, no? Maraming nababurn out kasi hindi naman dahil maraming responsibility. Kaya nababurn out kasi nakalimutan yung intimacy. Balik tayo sa intimacy natin sa ating Panginoon. Nakakalungkot man po isipin, pero marami po talagang Christians nung hindi pa sila nagsiserve sa ministry, talagang grabe yung init nila sa Lord. Nung nag-serve na, napansin niyo parang hindi na nag-invite. No? Nawala na yung gana sa Word of God. No? Pag Word of God, tulog na. Kasi napagod ka katugtog. So nakalimutan natin yung basic. Na kaya tayo nag-desire to serve in the first place is because of the Word of God. Kaya tayo nag-desire to serve in the first place because we want to give back dun sa mga tao na nag-invest din po sa atin. So, let's go back to the essential and go back to intimacy para po mawala yung panlasa natin doon sa nakaraan. And surprisingly na mas excited ng mga Israelites sa bangus ng Egypt, pero may pinangako ang Panginoon na prutas doon sa kabila. Bakit? Kasi nagsasawa na sila sa mana. Pero yung mana na yun was once a miracle. Naalala niyo nung una siyang binigay? Nung bumaba yung thin frost flakes, parang Coco Crunch. Nung bumaba yung mana na yun, paghawak nila, sabi nila, what is it? For they don't know what it was. Because nothing on earth resembled it. Pero yung dating sinabi nilang, what a miracle. Ngayon sabi, sawan-sawa na kami dito. So my question is this, what happened to your miracle? Bakit yung dating pinagpe-pray mo, ngayon nire-rebuke mo? Amen? Amen. Sige po. Ito, naka-Amerikano. Ay, ma'am, kumusta po? Born and raised to a faith that ito po pananampalataya na shinare po ng aking asawa. Kasi po, nung time na nag-join ako sa church, there was such thing as the BOT. Ano po? So, there was? BOT, Board of Trustees, na I think there are 20 nominees from our pastors, and out of the 20, 10 were elected by the church members. I was contemplating po because you have said spot their potential, shape their character, shape their skills, and then release. Kung kami po ay na-elect ng aming most of the church members, nakita kaya po talaga ng aming mga pastors na we were really potentials to be BOT? Or kasi nakita ko parang may difference, parang financially, we are into it. Para when it comes to spiritual, pumapasok po ng aming pastoral. So, ang iniisip ko, paano ba nakakapag-let go ba kami as parang leaders na binigyan kami ng chance to really lead the church in the financial aspect and the admin while they're still Dahil inelect po kayo. ng members namin, hindi po ng church na aming pastoral. We were given... Tanungin po kayo natin sila. What's the process of nomination? So, who nominates who? The nominations come from our pastoral team. Oh, so sila nag-nominate and then Yes. they And nominate. the church members do elect us. And then, yun sa So, ibig sabihin, may nakita sila. I mean, well, first of all, tapos na po ba? ako yun lang po na, no? Kasi parang na-confuse ako between may election and yung appointment. Alright. So, well, first of all, iba po kasi yung setup ng church namin sa setup ng church ninyo. So, disclaimer lang po muna, the views and the opinion of the guests do not reflect the views and the opinions of the church. The management and the network, okay? Just to clarify, ang dami kasi nagre-record, baka isend. Well, ako po naniniwala in divine intervention. No? For example po, si Judas is one of the disciples. Jesus chose him. But apparently he committed a sin. He took his life. Pinalitan siya through a palabunutan. Si Matias, di ba? So, hindi si Jesus specifically yung pumili sa kanya. Pero does that disqualify him to become a disciple?
I don't think it is. Kasi at naniniwala ako na yung lahat ng mga systems natin na under the leadership ng simbahan is yung decision nila, pinapaniwalaan natin na binigyan ng Lord ng wisdom yan. So, in the first place, kung yung leader naman po, yung pastor naman po pala ang nagpipili ng mga manonominate, that in itself is a sign that they saw some sort of potential in you. Kumbaga parang yung potential nakita ko, but these members will choose their preference kung sino yung mas nakikita nila. Sana po naunawaan niyo po yung aking sinasabi. So, yun lang po. Salamat po. Yes, madam. Hello po, mapagpalang gabi po. I'm Grace from Jesus is Lord Global Ministry Qatar. So, one question po, how would you respond or how would you, ano niyo po paano kayo nag-respond or paano niyo, kasi nabanggit niyo po kanina na yung father niyo is pastor and you become a pastor. Meron po kasing culture, hindi naman po dito yun. Na meron po silang seniority or pioneer. Kami yung pioneer, so ito yung ginagawa namin. And then here comes the youth. They would introduce some techniques, some strategies na pwede naman pong applicable sa church. Paano po kayo nagre-respond sa ganong thinking? At paano niyo po na-overcome yung Sino po ako sa senaryo? Ano ba yung senior o yung youth? Kayo po yung youth. Ibig sabihin po parang nagsasuggest ang youth, pero minsan hindi ko nauunawaan ng seniors. Probable po ganon, or pwede naman pong laging ikasantabi yung sa youth kasi ito na yung nakasanayan namin. Pwede po ganon. Principle muna tayo. Ako naniniwala that the message is non-negotiable, but methods will change. So, in sharing the gospel, maraming forms of and ways of sharing the gospel. Ngayon, especially right now na nasa Facebook, TikTok, online generation po tayo, yung sinasabi po ng Bible that you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth has never been more possible than today. Mas posible siya compared to today. Because nung unang panahon, sinasabi po ni Jesus yung to the ends of the earth, maaaring yung kanilang to the ends of the earth is very limited to what they have discovered na dulo ng lupa. Pero now that we have known that square po ang earth, flat, nag-globe. So alam na natin yung every corners of the earth. And we have this technology called internet na pag nag-picture ka, 2 seconds nasa Brazil. That never happened before. Tama po? So sharing the gospel is faster compared before. For example, by the grace of God, binigyan po ako ng Lord ng substantial amount of following sa mga social media today. That we have this YouTube platform, we have this Facebook platform, we have this TikTok platform with hundreds of thousands and yung isa is approaching 1 million followers. Na ako po nung youth pa ako, hindi nangyayari to na noon, pag nag-preach ang pastor, o tatay ko for that matter, kung absent ka sa church, di mo na mapapakinggan ulit. Today, kahit absent ka, upload it to Facebook or YouTube, you can hear it again. Parang faith comes by hearing and hearing by the word, di ba? So parang may similarity na pwede mo na siyang ma-relate. In fact, even as I am answering your question, somebody on the different parts of the globe is probably watching one of my videos. So nagme-minister ako sa iyo habang nagme-minister yung video sa kanya. At maaaring umiiyak siya, maaaring natatouch ang buhay niya with the message that I preached 5 years ago. Isn't that interesting? Diba? Napaka-fascinating ng social media, no? na hindi na siya katulad ng dati. So methods have changed, but the message remains. Ako ang suggestion ko po, kasi being now as part of the executive, parang kasi nasa era na po ko ng parang meron ako mga executive decision dahil po 16 po yung church na pinamamahalaan namin ni Jenny. So may mga decision ako that will affect literally thousands of people na hindi po nangyayari before. Na mas naunawaan ko na po ngayon kung bakit yung tatay ko noon parang masyadong mahigpit sa pag-i-introduce ng change. Kasi ang barko, pag mas malaki, mahirap ipilit. Hindi katulad ng bangka, madali mo siyang ipipilit, pero pag barko na siya,
mas matagal yung process ng pagpihit. Hindi tayo against sa change, pero we have to accept the reality, hindi lahat nakakasunod. Aminado ako, nung unang taon ko po nagpapastor, aggressive ako. Sabi ko, pag di makasunod, iwanan. May ganun akong mindset. Pero nung nag-mature ka, natututo ka, nagkakaroon ka ng wisdom, nare-realize mo, hindi dapat ganun eh. Na because may youth at may senior sa church for a reason. So hindi pwedeng sabihin natin, hindi namin maintindihan yung youth, kaya kami na lang senior. But at the same time, sasabihin ng youth, hindi makasabay ang senior, kaya kami na rin ng youth. Ano ba meron sa mga seniors? They have the wisdom. They have the money. Admit it. Sa mga youth, ano meron sila? Energy, creativity, na wala ang seniors. Pero imagine what the church can become. Kung meron kang wisdom, meron kang pera, meron kang energy, meron kang creativity. Ang church is called for multi-generational approach. Ang church, ako naging youth pastor din po ako, so naiintindihan ko. Masarap na may youth sa church, masarap na energetic, pero gutom kayo pag kayo lang. Saka maingay pa na tayo sinobering yan eh. Baliwan kasi. Just kidding mo. Pero naging kasi ko yung sinasabi ko, diba? Yung kanina na example natin, Saul and David. Si Saul has the experience. He has the wisdom. David is new. He has the energy. He killed 10,000. Di ba kumakanta pa yung mga babae? Oh, David killed 10,000. Saul killed 1,000. Ibig sabihin, he has the creativity and energy. Pero ano sumira kay King Saul? Insecurity. Kapag na-insecure ang older sa younger, isusuppress niya yung next generation. Okay? Mapipigilan ng next generation. Which is fascinating kasi pinag-pray nila yun. They prayed for the next generation to rise up. Ang advice ko naman sa next generation, huwag din tayo masyadong aggressive that we think we know it all. Ganun kasi ako eh. Akala ko dahil mas magaling ako, mas mabilis ako, mas mahusay ako, mas pili ko mas magaling ako. Pero ang ministry pala hindi pagalingan. Patagalan, patapatan. Ganun ang ministry. So ibig sabihin, whether I like it or not, I need the wisdom of the elderly. Sa case mo namin sa church today, 39 years old po ako, turning 40 ngayon eh. No, so, imagine niyo, 39 years old ako ngayon. Ang sabi po mismo ng survey, lahat ng leader, meron lang yung plus minus 10. Yun lang yung naaabot niya usually, effectively. So kung 39 ako, up to 49, abot ko pa yan. Up to 29, naiintindihan pa nila ako effectively. May mga tira-tira ng konti, di ba? Pero yun talaga yung effective ka. 10 plus 10 minus 10. So kung hanggang 49 lang, paano yung mga senior sa church? So anong alam niyo ginawa ko? Kinausap yung tatay ko, na dating kaaway ko. Sa ganyan. Inadmit ko, hindi pala lahat ng tao kaya kong abutin. Pero kung magkasama tayong dalawa, abutin mo hindi ko kayang abutin, aabutin ko yung kaya kong abutin. At yung kapatid ko naman ngayon ang umaabot sa mga young people, full force. Kaya pag pumunta sa church, hindi kayo puro youth, hindi kayo puro seniors. Kasi hindi lahat naaabot ko, and you must admit it. Amen na ganun. Pero pagka meron kang mindset, kingdom mindset ba, na hindi mo lang iniisip yung church mo mismo, kundi yung future ng mga tao. So I guess it's very important for us to, we are not here to compete with each other. We are here to complete each other. Mas kompleto pag nandun yung youth and seniors. Kailangan suggest ko kayo sa mga young people, pag nag-explain kayo, ano po, i-explain nyo siya na hindi parang condescending. Na parang hindi nyo kasi maintindihan eh. Ganito na kasi ang panahon ngayon. Hindi nyo ganyan na tamang mag-explain. Kahit anong explain nyo, pag inunahan nyo ng ganyan, hindi nyo nila ma-appreciate. Ang pinakamagandang approach is for them, pag meron kayong system ang i-introduce mo paano sila makakasama doon sa system. Paano kayo magiging part ng system. For example, when we remove somebody from leadership, meaning hindi man remove, pero yung parang may calling siya sa iba. No? Halimbawa is probably too old, no, para mag-lead pa ng isang position na kailangan talagang very active.
Hindi ko sasabihin, sorry, tapos na po ang panahon niyo. We have to let you go. Kawawa naman, biruin mo, 35 years nag-link ko, tapos ganun-ganun na lang ba yun? Diba? So, ang ginagawa ko is parang ipinapaunawa ko sa kanya na we have to transition in ways na makikita po niya na hindi ka nawawalan ng role, nagbabago lang. So maaaring hindi na ikaw yung nasa frontliner, pero ilalagay kita sa likod to coach this next generation. So hindi niya mag-feel na wala siyang part. Nagtatampo naman ng mga oldies kapag kapiling nila na wala na sila ng part. Amen? At kapag yung mga youth naman, feeling nila sila lahat ng part. So kailangan lang po magbigayan. Okay? At sana nasagot. Sige po. Yes, sir. In addition po sa kay Sister Nasser, yung setup po namin sa San Miguel, Bulacan, nangyari po na mas marami na yung youth, marami na yung youth leaders kaysa doon sa gusto ng hymnals na worship. Kayot po ba yan? Marami na yung youth, mas marami yung youth doon sa mga gayot. Achievers na tayo. Achievers. So, ang ginawa po ng ating senior pastor, dahil yung mga youth, ginawa ang worship nila afternoon. Right. Ginawang morning yung mga gayot. So, pero hindi po maaga gumising sa umaga. pwedeng pumatin yung mga available at yung depende sa schedule nila. Pero nakita po namin na lalong lumago ang iglesia at nagkaroon ng segregation as age, as women to the women, men to men, youth, male, youth girls. So kung kaya, and then yung mga leaders, binigyan sila ng mga leaders sa ayon doon sa age, capacity at yung capacity ng leaders. So kaya, ang church po ay nagtuloy-tuloy sa sino leader ng youth? Meron na pong mga na-develop na youth leaders. Yung youth leaders tayo, leader ko sila, di ba? Sino po leader nila? Meron pong youth pastor na sino po ang leader ng youth pastor tayo? Yung senior pastor po. Nagbibit po sila lagi? Every week po, mayroong meeting kung ano yung programang iraran. So, of course po, hindi ko naman masasabing mali yung setup tayo kasi ang importante naman may covering po. Opo, meron covering. If it works for you, bakit pa natin kailangan gambalain? No? Kung nag-work naman po. Kasi, what I'm trying to say tayo is, parang mali pala yung pagkasabi ko. What I'm trying to say tayo is parang naging youth pastor din po kasi ako for 10 years. So, unfortunately tayo, in which mali ko po ito, na parang ang youth ministry may sariling mundo. Para kaming mini church, may sarili kaming worship team, may sarili kaming dancers, may sarili kaming media team, na minsan ang kulang po is yes, effective, yes, working, yes, energy, there's creativity, but ang kulang ilaging covering. Dahil parang may sarili silang mundo, may sarili rin silang vision. In which delikado po kasi pag iba yung vision ng senior pastor, at iba ang vision ng youth pastor. Kasi pag dalawa vision, division ang mangyayari. Nakakati po no? So, again, kung yun po ang nag-work sa inyo, as long as, kaya po natanong ko kung nami-meet naman po, ibig sabihin, nalalaman ng youth pastor yung puso ng senior pastor. It is very, very important po yun. But before you preach it, you think you preach it. Maganda po, mas mainam lalo. Mas mainam po. Mas mainam po. Gayun man, kung magagawan po ng paraan siguro kahit once a month na magkaroon talaga ng joint gathering. Kasi maganda pa rin po yung youth na ikita nila na ito yung mga namin mga seniors namin. Para hindi po nila maisip na parang kami, stand alone. No? May sense of accountability. Now we cannot just do what we want to do. Parang gano'n na parang, di ba, dyan sa first service, mga boring na tayo, dito kami planning shakers kami. Kaya po, siguro i-consider nyo rin po, dun sa amin po kasi sa Kamanaba, nung ibinababa ko yung vision about multi-generational, talagang kahit worship din po, pinakailaman ko yung way of pag-line up nila For example, hindi ko pinapakailaman at inaalam every Sunday ko anong line up.
Pero meron akong mga standards na sinet, for example, since we are trying to reach the whole generation of seniors, dapat ang kanta natin is always a mixture of Tagalog, English, bago, luma. So para kung ako matanda, di ba minsan pagka medyo elderly na po, achiever, pagtapos ng service, tanungin mo, kamusta service na? Hindi ko naman maintindihan yung kinanta nila. Kaya gagawin sila no? Parang si Papa. Tapos, Sa first time pa lang ako sa dulo na. Kasi sabihin naman ng mga young people ang boring ng kanta naman doon. Kung ba't din natin pagsamahin? May Tagalog, luma, English bago. So ganun po lagi ang construction ng aming lineup every Sunday. Kasi aminin po natin ang totoo na meron po talaga mga tao na parang na-allergic sila pag bago yung kanta, pag bago yung approach. Sabi ko nga po, lahat naman ng bagong kanta, lahat ng lumang kanta, bago yung dati. Paano kung nung bago pa siya, hindi siya tinanggap, hindi siya magiging luma. Naman niyo po. So, minsan lang parang tingin ko po yan preference. May kanya-kanya po tayong preference. So, tama po, may preference ang young people, may preference sa mga adult. Pero mas maganda po, siguro once in a while, mas maganda po mayroon po sigurong joy. Personal, again po, the views and opinions of the guests do not reflect. Suggestion lang po tayo. Sige po, makabutin natin all of this. Sorry po. Sige po, tingnan po natin ito as last question. I just have a question also in relation to what they asked earlier regarding youth. And totoo po yun, we have been praying for the youth to be the next leaders of our next generation, to be the future leaders of the next generation. Now, my question is, although it is very ideal na mixed cultural po tayo, so in a particular age, when do you think is the best age for the youth to be part ng worship service in a multicultural setting? Or do we have to isolate them o mag-concentrate sila sa youth na gano'n? So, what do you think is the best? Ako po, I believe na kung nasa youth na po sila, I believe na mas kailangan din po na nai-involve na po sila talaga dun sa body. Kasi ang iniiwasan din po kasi natin yung sa palagay ko parang culture shock po ba? Na baka mamaya they're so used to their youth services that when they introduce it, it's too late for them to embrace this. Ito yung quote-and-quote norm ng church. So parang kailangan po ma-realize natin na wala pong norm ang young people na iba sa norm ng adult kasi dapat isang body lang po tayo. However, sa children, of course, ibang usapan po yun, di ba? Pero sa Pilipinas po kasi ang youth nagsisimula ng 13 to 19 on most cases po. So at least sa church po namin, from 3 years old to 12 years old, ini-encourage, 3 years old to 9 years old, ini-encourage po namin sila sa children's church. And then from from 11 to 13, 9 to 11, 9 to 12, ang tawag po namin yan is bridge, parang bridge, children's church, pero medyo may introduction na ng pagiging teens, ganyan, kasi parang medyo maayos po yung kanilang transition. So, kung tatanungin niyo po kung when's the best time to put them into a service, as early as 13 po siguro, kung po pwede po yun. And what kind of particular role that they can be included? Napakarami po, Nay. Siguro bago natin pag-usapan yung role, ano po yung process bago sila makapasok sa role? Yun po muna. Halimbawa, if they want to volunteer, ano yung process na pagdadaanan nila to be able to volunteer? For example po, sa church, sa Kamanaba, meron po kami specific discipleship program o curriculum na tawag po namin ni Growth Track. Pag nagsisimula po sa first phase namin ng Cover Series, and then Jumpstart Series, and then meron pong parang encounter. So pag na-accomplish nyo po yung at least tatlo na yun, you can serve on a selected ministry. Mga ministry na hindi kailangan magsalita, hindi kailangan humawak ng mic, hindi kailangan na may lilid na tao. Like usher or greeter na may hawak ng placard. Yun yung role na pwede nilang i-take. But hindi po sila makakarating sa role na yun
na hindi nyo na nasisimulan yung training. As I said, mahirap naman po isabak sa gera na wala po silang armor. So kailangan trained pa rin po sila na hindi lang ako basta tagahawak ng placard. I am facilitating in creating the atmosphere so that people will be able to encounter them. So, yun po. Thank you po.